OFW at ang pangarap. Sa isang simpleng baryo, lumaki si Mirasol, isang panganay sa 5 magkakapatid, puno ng pangarap at determinasyon. Bata pa lang siya, alam na niyang hindi siya para sa karangyaan. Lumaki sa bahay na halos gumuho, ulan ang katapat ng bubong, at kung minsan, asin lang ang ulam. Hindi niya natapos ang kolehiyo. Imbes na mag-aral na masukan siya bilang katulong, naglako ng gulay, at kung minsan ay tumutulong sa bukid. Lahat ng trabaho, pinasok niya, basta may kita. Dahil sa puso niya, isang bagay lang ang sigurado, makakaalis din ako. Makakaahon kami. 3 taon siyang nag-ipon para sa placement fee. Sumabak sa pila sa agency, medical, seminar, at panay abiso ng balik ka next week. Nakakapagod, nakakadismaya, pero hindi siya sumuko. Hanggang isang araw, natanggap siya. May visa na, paalis na siya. Noong araw ng alis, yakap higpit ng kanyang ina ang baon niya. "Anak, sigurado ka ba?" "Kailangan, Maria." "Para sa inyo to," sagot niya. Pagdating sa banyagang lupa, hindi mainit na pagtanggap ang bumungad sa kanya, kundi ang bugso ng hangin, dayuhang wika, at malamig na mga mata. Inihatid siya sa bahay ng kanyang employer. Doon nagsimula ang pagsubok. Gising ng maaga, bawal cellphone habang nagtatrabaho. Mariing utos ng amo. 5:00 ng umaga siya bumabangon, diretso sa kusina, linis, laba, alaga ng bata, tapos sa gabi, halos hating gabi na bago makatulog. Walang day off, walang pasalamat, minsan wala ring kain. Isang beses nahulog ang baso, pinagalitan siya ng walang pakundangan. "Isa pa, pauuwiin kita," sigaw ng amo. Sa banyo siya umiiyak, mahina para walang makarinig. Ito ba ang kapalit ng pangarap? Hanggang sa nakilala niya si Fatima, kapwa Pilipina sa kabilang bahay. Tahimik, pero mabait. Naging kanlungan ni Mirasol sa lungkot at pagod. Sa bawat kwentuhan nila sa sulok ng laundry area, nababawasan kahit kaunti ang bigat. "Sol, minsan lang tayo mabigyan ng tsansa. Kumapit ka lang," sabi ni Fatima. 2 taon siyang nagtiis sa ganitong amo hanggang nakalipat siya sa bagong pamilya. Mas maayos, may respeto. "You may rest on Fridays. If you're tired, tell us," sabi ng among babae. Hindi siya makapaniwala. Doon unti-unting bumalik ang sigla niya. Nakapagpadala siya ng malaking halaga. Nakabili ng hollow blocks. Nagsimula ng ipatayo ang bahay nila. Ang kapatid niyang panganay nakapag-enroll sa kolehiyo. Sa video call, napaiyak ang kanyang ina. "Anak, salamat! Unti-unti na nating natutupad ang pangarap mo. Pero kahit may ginhawa, hindi pa rin madali." Sa tuwing may birthday sa bahay, siya'y nag-iisa sa kwarto, may tinapay at kape lang habang nanonood ng video greetings. Ngunit hindi siya nagrereklamo. Ang lungkot, kinikimkim. Dahil para sa kanya, ang bawat araw na lumilipas, isang hakbang patungo sa tagumpay. Pag-uwi niya matapos ang 5 taon, sinalubong siya ng yakap at luha. May sarili na silang bahay, may tindahan na ang kanyang ina. Ang kapatid, isa ng ganap na nurse. "Dito ka na lang ate," sabi ng kapatid. "Babalik pa ako," sagot niya. "Kailangan pa natin ng puhunan. Gusto ko rin magsimula ng negosyo." Bumalik siyang may lakas, hindi na takot, hindi na baguhan, isang OFW na matatag. Sa gabi, habang nakatingin sa larawang dala niya mula sa Pilipinas, napangiti siya. "Oh, mahirap, nakakapagod, pero hindi ako titigil. Dahil ang pangarap ko ay hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng minamahal ko."